Marami nagtatanong sa akin kung legit ba yung agency na in-applyan nila papunta sa Canada para sa alok na trabaho. At ang sabi ko naman, basta legit ang agency na ina-applyan nyo, ay wala naman magiging problema. Pero nabanggit nila na involve ang malaking pera. Kaya ang sinabi ko sa kanila na kapag involve ang malaking pera, ay dapat or kailangan na nila mag-double check. Lalo na't madali lang naman i-check ngayon sa DMW website kung legit ang isang agency or isa itong scammer. Hanggang sa napanood ko ang video na ito. Pero guys, take note sa pag-check ng mga legit agency sa DMW website dahil ang mga modus ng mga scammer ay ginagamit ang mga pangalan ng mga legit agency, kaya minsan ay napapaniwala ang mga OFW or yung mga Filipino na gusto mangibang bansa. Kaya dapat i-check nyo ang address, phone number at ang registered owner. Pero kapag may pagkakaiba alinman sa tatlong yan, ay for sure ay scam yan. For example guys, iba yung address na pinapapuntahan sa inyo sa address na nakaregistered sa DMW website. At iba yung phone number. At kahit nga pareho yung registered owner pero iba yung phone number at yung address, ay magtaka na kayo guys. Kailangan nyo ito i-double check sa DMW. Dahil nga ang nakakalungkot nito ay isa sa mga biktima ay dating documented OFW sa Saudi Arabia or isang ex-OFW. At ang masakit pa dito ay hindi rin biro yung pera na binitawan nila na karamihan ay galing pa sa utang sa pag-aakala or sa pag-aasa nila na makakapunta sila sa bansang Canada. Nakasisilaw na 300,000 piso ang ipinangakong sahod umano ng isang recruiter bilang tagapitas ng prutas sa Canada. Pero ang mga kumagat sa alok, dumulog ngayon sa PNP matapos maglahom parang bula ang recruiter. Tangay ang kanilang ibinayad na pera. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa isang parlor na ito sa Antipolo Rizal, tinipon ng suspect na si Nida Ramos Agawili ang kanyang mga na-recruit para kolektahin ang kanilang mga processing fee. Tuwang-tuwa ang mga na-recruit sa pag-asang lahat sila makakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero masaklap pagkatapos daw na sila'y magkabayaran, ang suspect naglaho na. Matapos makapagsumbong sa PNP CIDG, ikinasa ang isang entrapment operation kung saan nadakip si Agawili higit pa sa kasong isinampa sa kanya. Karapatan mo rin kumuha ng isang tagapagtanggol. Kaya ngayon galit na mga complainant ang kanyang hinarap. Ibabalik ko yung pera nyo. Sisikapin ko yun na kasi pag madali po sabihin niya na bibalik yung pera namin. Ang problema sa amin, alam mo mami, yung kahihiyan namin. Ayon sa investigasyon, trabaho sa Canada bilang fruit picker o tagapitas ng prutas na sasakot ng 300,000 pesos kada buwan ang pangako ng suspect. 30,000 ang hinihingi sa kanila bago makaalis. Ang naging biktima na pumunta pa lang dito sa office natin, nasa around 60 persons na sila. Pero sabi nitong ibang biktima, aabot sila ng mga 100. Yung iba kasi hindi pa nakakapunta at malayo. Karamihan daw sa mga complainant baon sa utang ngayon. Ex-OFW din po ako ng Saudi Arabia. 2017 na nag-stop. Medyo kailangan ng pera na uli, no? So nagbaka sakaling makakakuan din dito. Ang nakakaya po dyan yung sa pamilya ko, sa anak ko, kamag-anak ko, na akala na makakalis ako pero hindi ako nakalis. Bayad ako ng bayad, singil siya ng singil pero hindi naman kami makalis. Sana po ang POEA tulungan po kami sa aming tulog sa inyo na magkaroon ng trabaho. Hindi namin alam kung paano namin babayaran yung pagkakautang namin sa lending. Depensa naman ng suspect na biktima rin siya ng kausap niya na nasa Canada. Ang hinihingi lang nila mabalik yung pera. Kaya nyo ibalik yung pera? Pwede naman po, yung pinang-medi. Nakakaawa naman ito. Gagawin ko po ng paraan. Bukod sa pag-verify sa POEA kung lehitimo ang agency na ina-applyan nyo, paalala ng mga otoridad, huwag na huwag agad maniwala kung too good to be true ang alok sa inyo. Kaya guys, gaya ng sabi sa video na kapag good to be true ang offer na halos or 300,000 pesos per month ang salary ng fruit picker sa Canada, ay magtaka na kayo guys. At para makasiguro kayo guys, ay may mga Filipino community naman or Facebook group sa bansa kung saan nyo gusto pumunta.
At pwede kayo mag-miyembro doon at mag-post kayo para magtanong, para mabigyan nila kayo ng idea at para mabalaan nila kayo. At lagi niyong tatandaan guys na kapag documented OFW ang offer sa inyo ng isang agency papunta sa ibang bansa, ay lagi niyang konektado sa DMW. Kaya kapag may pagdududa kayo, ay lagi kayong lumapit or magtanong mismo sa Department of Migrant Workers. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.